Magandang araw! It's Holy Friday. Alam kung ano ang gamit. Basta nila, binigay lang nila. Effective daw. Effective nga. Nakakaglaw ba? May effect ba ate? Ako ito pero pantay. Hindi ko alam may kung para saan ito. Ayan. Ano pang pwede natin ilagay sa ating fest? Nagsino ba ito? Ha? Yeah. Lipstick na lang. Sasakyan na lang yung lipstick natin. Okay na. Ayan, so lahat kami ay nakapagbihis na. Pero nakita ko kasi itong si Bunso. Naalala ko na naman ang dami niyang kuto. Kaya, ayan. So instead na dire-diretso kami sa labas, parang gusto pa namin siyang linisan ng kuto. Nakapanghinayang kasi yung oras eh. At saka ang kate. Lahat, pati mga kuko, nakita ko na lahat ng dumi. So, kasi parang nanghihina pa rin ako dito eh. Kaya inaaliw ko lang muna sarili ko na na lumabas. Diba? Lalo't mahal na araw, nakakakonsensya na nandito lang sa bahay. Fourth day ko na low carbs. May carbohydrates pa naman akong kinakain pero hindi na ganoon kataas. Kasi yung ibang pagkain natin ay may carbs pa rin, gaya ng gulay, meron pa din. Ang substitute ko lang sa rice ay itong itlog. Ang mga green leafy, mayroon pa rin carbs ito pero hindi siya ganoon kataas. Unlike sa starchy foods na mga root crops. Yun ang iwasan natin. Root crops, kalabasa, yung mga gabi, ganun, kamote, matapos apple, at yung mga sugary fruits like mango na hinog. Kasi accepted pa din naman yung mango na hilaw, yung green, kasi hindi pa siya masyadong sugar, mataas ang sugar content. Ang pinakamataas nga pala na may sugar content na fruit is grapes. So number 1 yan nakalaban ng mga diabetic. Sa bangay. Sunod yung mangga. Tapos yung mga mga saba. Lahat ng saba or uri ng klase ng saba ay saging ay high sugar. Pwede rin naman kumain pero portion para pantanggal lang ng cravings, kasi kinikrave pa rin naman natin yun eh. Fourth day ko na ito. Fourth day ba ate? Na fifth day pala, starting Monday. Nag-start na ako ng Monday, pero ng Monday kasi timad ako 2 meals from Tuesday until now is OMAD. Kinakaya pa naman, hanggat kaya push natin 1 meal a day. Kasi meron akong ultimatum na 1 month to test kung magme-maintenance ba ako or hindi. And I refuse to have maintenance kasi ang hirap. Condition ko na lang kay doktor balik ako sa dating lifestyle. Kasi ayaw ko yung daming gamot na iniinom araw-araw. Mahirap yun. Masisirang natin, kidneys.
buy muna sa pizza. Buy muna sa milk tea. Pero pwede. Sa pizza, isang slice lang. Tapos, babawiin sa ano, sa fasting. What? Pero for the meantime, hanggat hindi pa nag-stable yung BP, cholesterol at blood sugar natin, bawal muna. We are now on our way papunta sa Bantay, Ilocos Sur, sa working area ni Papa. At andito na rin kami, pero nadatnan naming busy ang Papa namin. So, nasa accounting period pa lang siya. Kina-count yung mga personnel na naka-duty at may mga nagdatingan pa, hindi ko alam. Basta nasa work mode pa lang. So, hindi pa namin pwedeng idisturbuhin ang aming Papa kasi nasa duty pa lang sila. Siya kasi yung nag-volunteer na magdadrive na lang sa amin kasi ang gusto kong mapuntahan talaga ay ang Villa Milagroso Church ng Sinait, Ilocos Sur, at nadedelikaduhan si Papa na akong mag-drive hanggang doon kasi nga fluctuating ang BP ko previous days. Pero so far naman, pagkatapos ng 3 days na pag-take ng meds ay medyo okay na, kaya confident ako na nag-drive hanggang dito sa Vigan. So wala tayong magagawa kasi nasa work mode pa nga si Papa, kundi mag-antay muna tayo dito at panoorin na lang ang bawat galaw nila while doing their job. Diba? So mag-aantay na lang tayo kahit anong oras na. Anyway, sa atin naman ang ating oras today. 45 years. Ito, nakasama na namin si Papa. And finally, andito na kami sa Sinait, Ilocos Sur, sa Villa Milagroso Church. Gusto ko nga palang i-flex ang ating shades, ang Dior. Diba, malapad, nakakaganda. And this is the inner part of Villa Milagroso Church. Iba nga talaga ang feeling pag nandito ka sa loob. As in, feeling blessed ka. Milagroso nga siya talaga. Ang ganda, ang sarap ng feeling. Okay, so libutin natin ang Villa Milagroso Church. Maliit lang siya. Parang chapel lang din. Pero iba ang dating. So ito ang prayer room, vigil room ba tawag dito. Ayan. So nagdirig din kami, nagkaroon din kami ng wish as family. So kahit napakaigling sandali, sinulit namin ang oras ng bawat isa. At ito yung mga ready for procession sa mahal na araw. Okay, all is set na. Paghanda, mga 5 o'clock siguro mag-start na rin sila. Now, biglang desisyon, napunta na kami ng norte kasi daw itong si Villa Milagroso may asawa, may Milagrosa pala. Okay, ito, napunta na kami ng norte, di ba? Sa kabilang dako lang naman nito ay doon matatagpuan yung Villa Milagrosa Church. Ito ay sa Badok, Ilocos Norte. O, diba? So, meron tayong trivia of the day. So, salamat tayo kay Papa na nag-drive sa atin. Galing din kasi siya sa Badok. Doon siya nag-duty noong. Doon siya unang na-assign noong napunta siya dito na sa Region 1 from SAF. From
This is Badok, the first municipality of Ilocos Norte. At nandito ang magkapatid. Ito yung landmark ng Badok ng Luna Brothers. Antonio Luna and Juan Luna. Wow. Okay, so finally, dito na tayo sa Milagrosa Church. Andito yung original na bulto ng Milagrosa. So parang yung asawa ng nasa Milagrosa na rebulto nandito mismo sa church na pinuntahan natin na sa Badok. At si Papa nandito kasamahan. Kasi dito siya unang na-assign sa Ilocos region. Okay, at finally pauwi na tayo at nagutom itong dalawang bata. Kaya meron tayong nadaan ng empanada. Itong famous din na product ng Ilocos region. So, lalo dito sa norte. Dito bungaran ng norte ito pero actually ito ay nasa Santa Cruz, Sinait na ito kasi nakas na tayo sa marker si ate ay taga Santa Cruz, Sinait, Ilocos. So ayan, siya mismo yung gumagawa. So habang nag-order ka, nakikita kung paano niya ginagawa. Kainaman, isiksik-liglig yung ginagawa niya empanada. Malaki, hindi tinitipid masarap. Sabi ng mga bata na kumain, masarap Gustong-gusto ko kumain. Kaso lang, nasa diet, hindi, nasa fasting time tayo. Kaya, hanggat kaya nating i-resist ang pagkain, i-resist natin. Lalo ito, kasi yan, di ba? Ano yan flour, that is high carbs. Hindi tayo pwede kumain dyan. Kung gusto natin kumain ng empanada, dapat nakabalot siya ng leaves din. O kaya po pwede nating tanggalin yan. Pero, ano pa rin yun, cheat day pa din. Kaya malaki Nakita ko yung sahog na nilagyan niya ng hindi siya puro na papaya at repolyo. Tapos, sa iba, ang tinatawag na itong special. Sa kanya, parang ordinary lang. May meat sa gitna. Nilagyan niya ng, durog na meat, ground meat, or longganisa yata yung mix. Tapos, nilagyan niya ng isang buong itlog. Ayan, tapos, so yun yung hulmahan niya mismo. May covered na plastic, makapal na plastic at papel. Yan, sinip niya. So, siya parang what you see is what you get. Yung kitang-kita din kung paano ginagawa. Kaya, walang duda. Masarap dito, malapit ito sa may arko ng Ilocos Norte. Bago ka makapasok ng Ilocos Norte, andito si ate. Ito yung pwesto nila. Ayan. So, nag-order lang kami ng 3. At mura kumpara sa dito. Ayan, dito ang pwesto niya. Ayan yung pupuntang Ilocos Sur. Ito mismo, sa right. Kung mapunta ka ng norte, right. Yun naman yung arko ng Ilocos Norte. Okay, so finally, dito na kami. Gabi na kami nakarating dito sa working area ni Papa. Kumain lang sandali ang mga kiddos kasi nagutom sila at now, pauwi na. Pabalik ng Tagutin, gabing-gabi na. 7 kami umalis doon, 7:30 or 7:45. Okay, so all is well sa Biyernes Santo. Sana safe tayo makauwi. God bless. Salamat sa panonood. Happy Holy Week sa lahat. Meron dyan masarap na yun yung Kape. blueberry cheesecake. 170 ang isang slice. Ang sarap. Mano? 170 ang isang slice. May isa lang ang slice. Yeah. And the slice is small. Di kapya? Yeah, kapya.